Sa isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan, at may tatlong uri tayo ng ahas dito na sinorender. So abangan nyo at i-release namin mamaya. So ito na nga po yung isa, yung Boyga Pilipina. Ayan. Lalagay ko rin po dyan sa screen yung karagdagang kaalaman at saka yung picture nya. Ayan, ito po ay sinorender sa amin gabi. Matutulog na po sana kami noon, kaya lang may tumawag na kala namin king cobra kasi lampas daw isang di pa. So ito pala, ito yun, kulay orange na ahas. Dila-dila pa. Boyga Pilipina or cat-eyed snake. Ito yung nakalagay sa kanya. Boyga Pilipina, also known as the Tony cat-eyed snake or Philippine cat snake. A species or rare fang colobrid snake that is endemic to the Philippines. So marami po dito na sa Pilipinas. Ibig sabihin na endemic, dito lang sa Pilipinas makikita. Yan, parang pusa yung mata niya. Kumenta ba yung balat? Hindi kanya. Kanya ba yung balat na yun? Sa ano? Kulay green. Guys, sunod natin tong saan yung lagayan? red tail. Medyo mano pa yung red tail. Matapang pa. Dahil tama lang yung magpakita pa siya ng tapang niya para condition siyang i-release sa wild. Ito kasing Boyga, likas talaga tong maamo. Pero may topak din to, minsan bigla tong nangangagat. So ito naman guys, red tail, green rat snake. Yan, lalagay ko rin dyan yung mga karagdagang kaalaman niya at saka yung picture. Kasi sa Google lang din kami nagre-research. Kulay asul ang dila, no? Anong tawag? Comment nyo dyan guys kung anong tawag sa inyo ng ganitong ahas. Dito Kuya Marlon, anong tawag nyo dyan? Wala pagkagayang berde ang tawag namin, talbos tubo. Talbos tubo yan. Talbos Tawag daw tubo. dito sa San Pablo ay talbos tubo. Napakabilis na yan. Kulay blue ang dila niya. Yung iba naniniwala na ito ay may kamandag. Pero ilang beses na rin kami nakagat ng ganito. Wala naman. Saka sa ano talaga wala siyang kamandag, non-venomous. Dati ako takot na takot diyan eh. Huwag na makakaramdam ng kagaskas ay sigalpot na yan. Ay yabag ng tao. Buti lang hindi pinatay ito nung sinurinder sa amin. Yan guys, pag may makikita kayong mga ganitong ahas, Pabayaan na lang. oo, bayaan nyo na lang at kasi aalis din naman yun. Wala rin naman kamandag to. Kinakain may mga Hindi insekto, siya, mga ano, insekto. hindi siya delikado sa aso. kalikasan. So delikado sa tao pag makakagat siya. Kumakain to ng mga maliliit sa kanyang insekto, mga lizard, Pero ibon. yung full grown yan, ibon ang kinakain, di ba? Ibon. Yung mga maliliit na ibon yung kaya niya kainin na. Guys, tignan niya. Uy, ganda nito, no? Maliit lang siya. Para di easy. Okay, next. Next, yung ating makulay na ahas, ang ating Paradise Flying Tree Snake, no? So ito naman guys ay
tawag dito? Paradise snake. So ito po ay nag-glide sa hangin, patawid sa kabilang puno. Kaya kung mapapansin ng iba, parang lumilipad daw. Yan. Yan guys. Bigyan yung ulo. Napakaganda ng kulay. Maliit pa siya pero may mga ano na ito, may malalaki na. Mga Rambutan. kasi laki ng ano, hilalaki ng daliri. Nakahuli na kami ng ganito. Liksi niya. So, huwag maingay. Oh, Ito po ay mildly venomous. So, ang kayang patayin nito or Kuya Simon. pinsala yung mga kinakain niya lang or prey niya. So ang pinaka-adult size pala niyan is 91 cm or 36 inches. Gano'n kalaki. So kung sa tatansyahin mo, ito, ganito, 1 meter halos. Yun, ganito lang. Halos kalahati. Guys, tandaan niyo yung itsura. Pag maliit pa lang siya. Nalaki din yan. Kung gayon na lang. Ano? Mga taba siya ng konti, tapos mga ganito lang kahaba. Sa metro. Oh, kulang 1 metro. Pinaka, ano niya. So yun guys, sige, re-release na natin. Pupunta kami sa bundok. At pagkagaling namin sa bundok ay may re-rescuean kami yung kila Kuya Marlon. Kuya Marlon. Kay Kuya Bert. Ayun kay Kuya Bert. So, cobra daw nandun sa malapit sa bahay nila. So, kailangan natin din i-relocate yon or i-surrender sa kinauukulan para maiwasan po natin yung encounter ng mga ahas sa tao. Tinatawag natin misencounter. Madaming natin. Shoutout nga pala kila Tita Veronica Escocio, Tita Mary Lilian Nacelar, at Tita Bel de Guzman Silang, also known as Tita Aisa. Yan, shoutout din kila Ate Kali. Ate Kali. Shoutout din kay Ate Ads. Nalagyan na natin Lagyan na kasi may pupuntahan pa tayo. Ano kasi? Meron din tayong isa pa. Candelaria. Ito na nga, nagbalat na yung green rat snake. Ganyan palang, para din pala siyang BRS pag nag-shred buo. Okay guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel na Cobra Team, at makikisuyo na po. Saka sa mga magpaparescue, po, kontakin niya lang po yung number, lalagay ko rin po dyan. Yung mga nakakakita po ng mga bakas tulad ng pinagbalatan, yung mga hinihinala po natin na pumapatay sa mga alaga natin tulad ng mga manok na agad nyo po kaming kontakin sa number na yan. Thank you mga kaibigan, hanggang sa muli. So yun guys, papunta na po kami dun sa pag-releasean natin. So medyo malayo-layo po, kaya magmomotor kami mga kaibigan, nandito na po tayo sa natural habitat or wild na tinitira ng mga snake. So dito natin sila i-release. Kaya tignan nyo guys, ikot nyo lang. Yan, dito sa may ilog. So
Unahin natin itong maliit. So guys, sabit na sabit siya sa kanyang tirahan. Nandito muna natin bitawan to. Sundan mo na camera. Yan guys, mabilis lang yan. Sunod natin itong green rats na. Bilis yan, ha? So, inulit ko mga kaibigan, itong mga ahas na to ay non-venomous para hindi mapanganib sa mga kababayan natin. Ito po ay sinurrender lang sa atin para i-release din. Sa tubig. Dito. Ito itaas nito eh. Ano kasi yun? Parang ayaw ko umalis. Mapamahal ka na. Bye-bye. Dito, hindi dyan. Yan, dito. Kawayan. Mabagal siya. Ito po na. Arborial kasi sa maghahanap niya ng kakatay ng Puno talaga siya. Wala na. ano, dito siya, dito siya dito. Ah. Madilim yun eh. Ano siya? Malaki. Diba? Diba? Galing niya talaga umakit. Pupunta yun sa pinakamataas. Mamayang gabi niya, maghahanap niya na matutulugan niya. Ano kasi yan eh.
Nocturnal. Sa gabi siya active. Okay na, tara. So yun guys, sa muli nagpapasalamat po kami sa mga sumusuporta sa Cobra Team. At salamat din po sa mga nagpaparescue. Dahil sa halip na patayin nyo po yung mga ahas, mas minabuti pang ipa-rescue sa amin. Para kung mga non-venomous man po ito ay pwede po natin i-release sa kanilang mga wildlife habitat, sa kanilang mga tirahan. So yung mga cobra naman po ay surrender natin at sila nang bahala dun kung anong gagawin nila sa kinauukulan. Okay, maraming salamat po guys. Hanggang sa muling panonood. At huwag pong kalimutan i-subscribe ang aming YouTube at i-share natin para sa mga karagdagang kaalaman ng ating mga kababayan. Okay, thank you.